Para akong mababaliw pagkawalan ni Mrs. Pagdating sa hospital, wala na, ganito oxygen, wala na. Pero ang hindi ko makalimutan sa lahat nung pagdating ko halata ko na talaga yun. Ayan, yung anak kong babae na yan. Anak kong babae, si Aba, Umayma. Bumibili kami ng gamot ng mama niya, madaling araw, minsan alaw na, 2:00. Madaling araw nung may motor pa kami. Sabi ko, nak, samahan mo ko, tayo na lang bibili sa hospital. Sige po, papa. Bumibili kami, naasara yung anak ko. Madaling araw yun, 3:00, minsan 2:00. Alos gabi-gabi, binibilihan namin ng gamot. Sabi ko, nak, dapat ka ko, humihingi ka ng tawad sa mama mo kasi halata ko na talaga yung mama si Mrs. Nahalata ko na mawawala. Kaya nga nagtitext kami sa mga lahat. Ilang araw ka ko, baka ako nakmawala yung mama mo eh. Ito totoo to, walang pagsisinungaling kahit tanongin nyo si Aba. Yun na nga, nawala. Sakit. Alas hindi ako makatulog sa gabi-gabi, nahalagaan. Pagka napaganda ng tulog ko, gigisingin ako, dati. Tapos gabi-gabi, umiyak din ako, anong buhay pa si Mrs. Hindi ko ma-recover. Mamaya may magko-comment na naman na, diba? Huwag naman kayo ganun. Binabalik ko lang yung mga alala ng aking misis kahit pa paano naging asawa ko rin. Mahal naman ko yan. Kaya wag sinasabi ni Cathy Di Guzman na pinatay ko yung asawa ko, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Sa post, kung ano nang pinagsasabi. Wala kang kaalam-alam. Wala kang kaalam-alam yun. Kapag ka umiihi, madaling araw, umaga, umiihi kapag ka nakaupo na yung misis ko. Kung hindi mo hawakan, ipapatayo mo, hindi makakatayo. Parang nalumpo na pagka umiihi nakaupo, hindi na makakatayo. Yun na nga, hindi na ako nagtitik sa kanya, baka sabihin na, yun na nga, dumating na yung punto na sinasabi nila na may nagsasabi, yung Cathy na yan na pinatay ko raw. Hindi totoo yun. Ito papatay niya sa akin, may nahal ko nga. Kahit nga may balak yung mga angkan niya sa akin, wala, pumunta pa rin ako sa akin. Hindi ko lang maano kung sinong Cathy niya yan. Hindi ko kasuhan yun. At sa'yo pinapatayo ko, sinasabi ko sa anak ko na, humingi ka ng sorry sa mama mo. At alagan mo yung mga kapatid, oo, ika, pala naman. Ganito, alkansya. Paano ako makakapagtinda? Kung magawa alkansya, madaling araw umalis ka, madaling araw yung mga tao sa Sangitan, madaling araw yung tao sa Muñoz, sa San Jose. Saan ko? Sinong bantay sa mga anak ko? Wala. Diba? Wala. Kaya nga yung sinasabi ko na sa kanila, dati, nagyan na lang sa San Roque, wala. Diyan na kasi para Muslim, naging Muslim na. Ayan, nagpa-fasting na. Nahalata ko na talaga si Mrs. Flams nung pagdating ko pa, maputla. Nababalita ko sa mga kaibigan ko sa palengke. Malakas daw manigarilyo. Napakalakas daw manigarilyo. Nagtatago sa may tsinlasan doon sa may palengke. Gawin kila Tian. Isang kaha, saglit lang daw. Pero hindi ko nakita kahit minsan na nigarilyo doon. Siguro, nagka-problema nung umuwi ako sa Mindanao dahil sa balak kong hindi umuwi dahil sa mga sinabi niya na matagal na raw ako sa Mindanao,
pumili daw ako kung sinong gusto ko. Siya, mga anak namin, at saka nanay ko. Mas gusto ko naman yung nanay ko. Pinili ko yung nanay ko, kaya yata yun, nag-trip. Pinili ko yung nanay ko. Dahil sa hindi naman ako magiging tao kung hindi magulang ko. Talaga. Pinili ko yung mga magulang ko hanggang sa hindi na tumatawag sa mga 2 buwan, sobra 1 buwan. Tumawag din, nangingi na pasensya. Ayan, umuwi na ako rin.